revolusyong sinimot. Ayan guys, may nakalagay dito, no? Iit ang laban, kapayapaan, hindi digmaan, katipunan. Ayan na, nakalagay. Katipunan, sosyalista. Ayan, may nagsasalita po dito. Sa sosyalista, ang general secretary ng sosyalista, si kasama ang Direk. Okay. May nakalagay sa baba. Dinadaan tayo, pinaikot-ikot ang isipan ng mga tao ng sambayan ng Pilipino sa paulit-ulit na bakayan ng dalawang pamilya. Pero ang totoo, hindi sila nagpapakayan para sa karapatan at kagalingan nating mahihirap at mga manggagawa o ordinaryong tao. Nagpapakayan sila para ano? Sino ang maluluklok sa darating na eleksyon 2028? Tama po ba? Tama yan. Kaya, kabahagi po ng sandalita, hindi na natin pahahabaan. Mangyayari lang na tayo matatapos lang ang kahirapan ng mga manggagawa, paulit-ulit matanggal sa trabaho, paulit-ulit na walang benepisyo, paulit-ulit na hindi sapat ang edukasyon, paulit-ulit na malawak ang demolisyon kung ang inuluklok natin ay galing sa hari ng mga manggagawa. Kaya mga manggagawa, panahon na para buwagin ang gobyernong korap, itayo ang gobyerno ng masa. Mangyayari lang yan kung susulong natin ang sosyalistang revolusyon. Mabuhay ang uring manggagawa. Sosyalismo! Sagot sa kahirapan! Yan! Huwag mapagpalaya! Uling manggagawa! Tulong na yan! Mga kurakot! Okay, ayan. Ang bawat tagapagsalita natin, kaya walang ibang gustong tuuhin na panawagan, kundi tuwagin natin ang gobyerno ng Kurak. Dahil magpapatuloy pa rin kung sila pa rin maluluklok natin. Yung dalawang kampo ng political dynasty at mayamang
mga Padilla, walang iba yan kundi ang mga Marcos at ng Duterte. At siguro naman, hindi naman kayo bili, hindi rin kayo bulag, at hindi rin kung wala kayong pakaramdam sa lahat ng nangyayari na ang nag-uumpugang political dynasty ngayon ay upang makapwesto pa rin sa darating na election 2028. Yan ang malinaw dyan na kwento. Kaya kung napapansin ninyo, sila lang, sila ang nagbabangayan, kasabuhat ang ilang mga kanilang alipores. Kaya naman, sa bahagi ng manlaban, tayo ay patuloy pa rin na lalabanan natin ang walang habas na korupsyon at mga ilang usapin kaugnay sa kanilang pagmamalabis, no? Dahil ang mga manggagawa natin ay hanggang sa kasalukuyan kaya nananatiling minimum wage ang kanilang sinasahod at yung provision wage na sabi na kanina nakapagsalita ay yung mga nasa probinsya ay katulad din naman ng sa NCR ang kanilang mga gastusin at mga bilihin, di ba ba? So para magkaroon lahat yan ng kalinawan kung paano natin tuloy-tuloy na isusulong ang ating pagkilos, ang ating pakikipaglaban, tawagin na natin ang ating tagapagtanggol ng mga manggagawa, ang ating buhay na supremo, si Agote Arellano, ang presidente ng National Confederation of Labor. Dahil sa medyo pagod pa si Agote Arellano, galing siya sa kanilang programa, no? Sa kanilang grupo. Tawagan muna natin. Teka, pinakikita ko isang bandila ay dumating. Sino ba yun naharang? Mula sa ISFM, Informer Sectors Families, ano yan? ISFM, nandito sila, kasama natin sa Pagkilos. Palakpakan natin ang ISFM. At tawagan natin ang isa maraming tagapagsalita mula din sa hanay ng manggagawa, organisador ng mga manggagawa, sinasamang General. Mga kasama, sa araw na ito ay ating ginugunita ang 162 anibersaryo ay karawan ni Andres Bonifacio. Siguro naman kilala natin kung sino si Andres Bonifacio. Siguro naman napakinggan nyo na yung pangalan ni Andres Bonifacio. Nung panahon ni Andres Bonifacio, ang pinaglaban niya ay ang bansang Pilipinas sa ilalim ng kolonyal na pananakop ng mga Kastila. Ang mga anyo na kalaban ni Andres Bonifacio ay mga unyaro na palit lamang ng mukha sa kasalukuyan. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang revolusyong sinimulan ni Andres Bonifacio. Pero, nakakalungkot isipin na hanggat hindi tayo nagkakaisa bilang isa, bilang pwersang politikal na aagaw sa lahat ng ating problema na kinaharap sa Malacanang, ay wala tayong mahihilita. Nabanggit ng kasama sa sosyalista, araw lang yan, init lang yan, walang hina mga kasama. Gabi-gabi, umaga, pinutulik at pinupuliklik ang ating mga damdamin sa patuloy na paghihirap ng sambayan ng Pilipino.